Adriana, salamat sa pangalawang pagkakataon, sa pagpapahintulot na maging bahagi muli ng buhay mo, at sa pagbibigay sa akin ng pinakamahalagang regalo, si Vince Raji. Dear Amihan Stories presents Gar Maniego Series 2, My Billionaire's Secret Revenge and Our Son. Written by Ate Samuha, 21. Kuya, kumusta na si Adriel? Tanong na nakababatang kapatid ni Viraj na si Venice. Kausap niya ito sa kabilang linya. Kagaya ng dati, sa tuwing tumatawag ito ay kinukumusta nito ang kalagayan ng dati nitong nobyo na kuya naman ang girlfriend niyang si Adriana. Venice, kailan ka ba titigil sa pag-aalala sa lalaking yun? Alam mo naman ang ginawa niya sa'yo, di ba? Seryoso niyang tanong. Nasa Maynila siya sa mga oras na yon. Sa Italy talaga siya nakabase. Naroon din ang mga magulang niya at ang bunsong kapatid. Nasa Pilipinas siya pansamantala para sa isang misyon. Kuya Viraj naman, masyado mo naman dinibdiban nangyari sa akin. Wala na yon, okay na ako ngayon, di ba? Huwi ka pa ni Venice. Kasalukuyan siya nakatayo sa terrace ng kondo niya sa Maynila. Nakatukod ang kanyang dalawang siko sa riling habang nakatunghay siya sa kalangitan. Pinagmamasdan ang bilog na buwan na pinapaligiran ng makikinang na bituin. Still, I hate that man, Venice. Mabait naman talaga si Adriel, kuya. Kahit na I don't care about him. Giit niya. Kuya, parang hindi mo girlfriend ang kapatid niya, ah. Sigaw nito. Kung magkasama lang sila ay baka nahampas na siya nito. Kung alam mo lang. Wala sa sariling sabi niya. Ano ka mo, kuya? May sinasabi ka ba? Nothing. Sige na, ibababa ko ng tawag. I call you next time, Venice. Paalam niya sa kapatid. Ibinalik na niya ang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon. Lintik lang ang walang ganti. Nagtatagis ang bagang na sambit niya. Tinunggapan niya ang hawak na kupita. Nag-iisang kapatid nilang babae at bunso pa nila ito. Silang magkakapatid ay ingat na ingat kay Venice. Mahal nila ito. At hindi nila kaya makitang nasasaktan ito. Sa nasaksihan niya sa kondo nito sa US ay doon siya mas nagalit. Alam niya na walang sapat na dahilan ang lalaki upang hiwalayan ito. 34 years old na si Viraj Garmaniego at isa siyang international intelligence agent na kasalukuyan namamahala ng isang highly classified intelligence agency sa Italy na kumikilos sa likod ng mga alyansa at digmaan. 4 silang magkakapatid at siya ang pangatlo at bunsong anak na lalaki. Wala pang ilang segundo ay tumunog ulit ang cellphone niya. Nang kunin niya yon, pangalan ng girlfriend niya ang una niya nabasa. Hello, love. Bungad niya sa kabilang linya. Kumunata noon niya na marinig ang boses itong umiiyak. Si Adriana Gonzalez ay kapatid ng lalaking kinamumuhian niya. Iyon ay si Adriel na ex-boyfriend ni Venice. Pinag-aralan niya ang babae. Inalam ang mga hilig nito mula sa paboritong pagkain, favorite color at lalo ng ideal man ito. Sa madaling salita, naging stalker siya para lang sa mga plano niya. Denumero ang bawat kilos. Nakaplano rin ang una nilang pagkikita hanggang sa naging magkaibigan sila at ngayon ay magkasintahan na. Adriana, magsalita ka. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng kaba. Love. Humihikbing sambit ito. Hey, what's wrong? Love, si Kuya Adriel ko. Si Kuya. What happened to him? Kalmado niyang tanong. Love, si Kuya Adriel. Wala na siya. Parang nabuhusan na malamig na tubig sa narinig at hindi na niya magawa pang makapagsalita. Hinaplos niya ang dibdib at hinanap ang tuwa sa kanyang puso pero hindi niya yon maramdaman. Hindi ba dapat matuwa ako? Tanong niya sa isip. Galing sa US si Adriel dahil doon ito nagtatrabaho bilang painter. Nang magpa siya itong umuwi sa Pilipinas, ay sakalang nalaman na may sakit itong leukemia. Wala na ang kuya ko, love. Wala na siya. Wala na si Kuya Adriel. Paulit-ulit na sabi nito, halos hindi na ito makapagsalita dahil sa malakas sa pag-iyak.
Shh, tahan na love. Wala na tayong magagawa pa. Pagod ang kapatid mo sa pakikibaka sa sakit niya. Let him rest, love. Isipin na lang natin na parte ng buhay ng tao ang mamatay. Pang-aalo niya, ngunit patuloy lang ito sa pag-iyak. Napahinga siya ng malalim. Ramdam niyang kirot at ang pagbigat ng kanyang dibdib. Bakit tila doble ang balik niyon sa kanya? I'll be there tomorrow. Don't worry. I'm with you, Adriana. I love you. Sabi niya na ikinatigil niya. Napagtanto niya kung ano ang mga katagang lumabas sa kanyang bibig. Mabilis niyang pinatay ang tawag. Napabuga siya ng hangin. It can't be. Tila nag-iba ang direksyon ng plano niya. Kailangan niyang isakatuparan ng plano bago pa manalo ang puso niya. Oh mio Dio. Iyon na lang ang nasabi niya sa kawalan at napahilamo sa mga palad. Pumasok na siya sa loob at pagkuway hinagis ang cellphone sa ibabaw ng kama. Pabagsak siyang humiga. I'm sorry, Adriana. Walang siglang sambit niya bago siya pumikit hanggang sa dahan-dahan siya nilamon ng antok at tuluyan ng nakatulog. Samantala, walang tulog si Adriana kagabi dahil pumanaw na ang kanyang nakatatandang kapatid. Nasa loob siya ng kanyang silid. Hawak-hawak ang sobrang ibinigay ng kanyang kuya Adriel. Ibigay daw niya iyon sa boyfriend niyang si Viraj Garmaniego. Napalingon siya sa pinto na may kumatok. Love, tulog ka na ba? Do you hear me, love? Can I come inside? Sunod-sunod na tanong ng kanyang nobyo. Come in. Tipid niya ang sagot. Wala na talaga siyang lakas. Pakiramdam niya pati utak niya ay pagod na rin. Hey. Wika nito na makapasok. May dala-dala itong malaking stuffed toy at bouquet ng white tulips. For you, love. Naiyak lang siya na makita yon, kaya dali-dali itong umupo sa tabi niya at agad siyang ikinulong sa mga bisig nito. Nang maramdaman niyang masuyo nitong halik sa ibabaw ng ulo niya, ay humigpit ang yakap niya rito. Hinayaan siya nitong umiyak, hanggang sa nahimasmasan na rin siya. Sabi ng mami mo hindi ka pa raw nag-breakfast. Tanong nito sa kanya, marahan nitong hinahagod ang likuran niya. Kahit papano ay gumaan ang bigat sa kanyang dibdib, sapagkat sa mga oras na yon ay may karamay na siya. Hindi pa naman ako nagugutom. Sagot niya sa namamaos sa tinig. At wala ka ring tulog. Tignan mo, mukha ka ng panda. Umusli ang kanyang labi at hindi pinansin ang sinabi ni Viraj. Wala siyang pakialam kahit mukha ni siyang panda o kahit pangit na siyang tignan ngayon. Ang nais niya lang kagabi ay umiyak upang ilabas ang sakit ng pagkawala na nag-iisa niyang kapatid. Bagamat nakapagpaalam pa ito sa kanila ng maayos, ay mahirap pa ring tanggapin. Adriana, hindi gusto ng kapatid mo na ganyan ka. Dito ka lang, magpapahanda ako ng pagkain mo. At pagkatapos, magpahinga ka. Don't worry, love. Dito lang ako sa tabi mo. Babantayan kita. Hinagkan pa siya nito sa noo bago lumabas mula sa kwarto niya. Si Adriana Gonzalez ay bunsong anak ng isang pulis general. Respetado ang daddy niya sa lalawigan ng Batangas, lalo na sa kapulisan, dahil provincial director ito. Sa kasalukuyan ay 26 years old na siya, isang dedicated wedding organizer na sumusunod sa yapak ng kanyang ina. Hindi nagtagal ay bumalik din si Viraj. Dala-dala na nito ang pagkain na kinuha para sa kanya. Thank you, Viraj. Always welcome, love. Susubuan na kita para hindi ka na makatanggi pang kumain. Nakangiting presenta nito. Nagtatagal ang tingin niya sa gwapong mukha ng nobyo sa tuwing sinusubuan siya nito. Hindi niya mapigilan ang makaramdam ng init sa kanyang magkabilang pisngi. Yan, nagkakulay na rin ang mukha mo. Nakangiti nito ang sabi. Mahina pa nitong pinisil ang pisngi niya. Napairap siya. You're blushing, and that's normal, love. Tigilan mo ako, Viraj. Subuan mo na lang ako, please. Humalik pa ito sa sentido niya at ipinagpatuloy ang pagpapakain sa kanya. 4 na taon na niyang kilala si Viraj. Naging kaibigan niya ito sa umpisa bago siya nito niligawan at boyfriend na niya ito ngayon. Malaking man ang agwat ng kanilang edad ay hindi iyon naging hadlang para sa kanila. Thank you talaga, love. Pasalamat niya na matapos na siyang pakainin ito. Nagpaalam ito saglit upang ibaba ang pinagkainan niya.
Nang makabalik naman ito ay sa kanilang naalala ang sobrang ipinabibigay dito ng kuya niya. Love, tugon nito. Kinuha niya sobre sa ibabaw ng bedside table. Sa kanya niya yun ibinigay sa nobyo. Ipinabibigay pala ni kuya. What is this, love? Kunot noon tanong nito bago umupo sa tabi niya. Hindi ko alam kung ano yan, love. Inabot lang sa akin kagabi ni Kuya Adriel. Come here, love. Take a rest first. Malambing nitong sabi. Tinapik pa nito kung saan siya pupwesto. Mamaya na natin babasahin. Nakangiting sumunod naman siya kay Viraj. Isinubsob niya mukha sa dibdib nito at pumikit. Agad namang pumulupot sa katawan niya ang mga braso nito. Humalik pa ito sa ibabaw ng ulo niya. Don't ever get tired of me, okay? Even when I'm in a difficult situation. Mahina niyang sabi, saka tumingala upang makita niyang guwapong mukha ng nobyo. I will. I love you. Sagot nito, dahan-dahan na hinagkan siya sa labi na agad naman niyang tinugon. I love you too, love. I really do. Sagot niya na matapos ang halik. Si Viraj ay isang blessing para sa kanya. Mula nang pumasok ito sa buhay niya, pakiramdam niya, nabuo nito ang kulang sa pagkatao niya. Kung mahihilingin man siya sa buhay, iyon ay gusto niya itong makasama sa hirap at ginhawa. Nairaos na maayos hanggang sa huling hantungan ng mga labi ni Adriel. Hindi iniwan ni Viraj si nobya sa mga panahon na kailangan nito ng kasama. Love, do you want to unwind after a busy moment? Tanong niya sa nobya. Sa mga oras na yon ay nasa sala sila ng mansyon ng mga Gonzales. Isang buwan na rin buhat ng mailibing ang kuya nito, pero nakikita pa rin niya ang lungkot sa mga mata nito. Ha? Tugon nito na parang wala sa sarili. Napabuntong hininga siya. Sa katunayan, nais niyang tapusin ang kanyang pansariling misyon. Ramdam niyang lumalalim na ang nararamdaman niya para kay Adriana. May maliit na boses man ang nagsasabi sa kanya na pigilan ang nais niya ay mas nangingibabaw ang desisyon niyang putulin ang relasyon nila ng dalaga na alam niyang walang magandang maidudulot. Natatakot na siya para sa sarili, kaya gusto na niyang bumalik sa Italy at kalimutan ang lahat. Like vacation, Adriana. Saan naman tayo magbabakasyon, Aber? Napaisip siya kung saan ba sila pwedeng magbakasyon. Tignan mo, Viraj. Gusto mong magbakasyon tayo pero wala ka pa naiisip kung saan. Napangiti siya. What if sa Nueva Ecija? Sa probinsya ng mother mo, Viraj? Nanlalaki ang mga matang tanong nito at miski siya ay nagulat sa binanggit na lugar. Napahagod siya sa batok. Hindi niya kasi alam kung bakit yun ang naisip niya. Viraj, siguro maganda doon. Sige, doon tayo magbakasyon, love. Para maipasyal at maipakilala mo naman ako sa pamilya mo. Natigilan siya sa nakikitang excitement sa mga mata nito. Natahimik tuloy siya. Hindi na niya mababawi ang sinabi. Okay, fix your things. I will pick you up tomorrow, Adriana. Yay! Noted, boss! Sumaludo pa ito sa kanya at hindi na nawala ang matamis itong ngiti. Gaya ng plano niya, natuloy nga ang bakasyon nila ni Adriana sa Nueva Ecija. Naipakilala niya rin ito sa pamilya ng Kuya Vihan niya, pati na sa pamilya ng pinsan niyang si Nathaniel at Nala. Good morning, love. Narinig niyang bati sa kanya ni Adriana. Viraj? Nasa terrace siya ng kanyang silid. Hindi siya makatulog kaya bumangon na siya ng magbukan liwayway. Malamig na pang umagang hangin ang humahaplos sa mukha niya ng umagang yon. Love, bingi ka ba? Dinamba siya nito ng yakap mula sa likuran at humigpit din ang pagkakayakap ng mga braso nito sa kanyang bewang. Naramdaman niyang tumitingkayad ito upang ipatong ang baba nito sa balikat niya, subalit nahirapan ito. Adriana. Bakit ganyan ang boses mo, Viraj? May problema ka ba? Humarap siya rito. Hinawakan ng magkabila nitong braso. Nakasuot ito ng roba. Sa totoo niyan ay nagtatabi na sila sa kama. Para na nga sila mag-asawa. At kulang na lang ay ang totoong kasal. Hey, are you okay? Nag-aalala nitong tanong. Hanggang dibdib niya lang ang nobya pero pinilit itong abutin ang pisngi niya. Bakit parang hindi na niya kayang sabihin pa kay Adriana ang gusto niyang ipagtapat?
na alam niyang deserve naman itong malaman. Tipid siyang umiti. Naglakad siya papasok sa kwarto at mabilis naman sumunod sa kanya si Adriana. Viraj, bakit ang tahimik mo? Masama bang pakiramdam mo, love? Tanong nito. Huminto siya sa tapat ng drawer at binuksan yon. Kinuha niyang puting sobre na naglalaman ng mensahe ni Adriel. Sa kanya ulit hinarap ang dalaga. Here, take this. Napatingin pa ito sa hawak niyang sobre. Yan ba yung letter ni kuya? Nabasa mo na pala? Nakangiti nitong tanong. Agad itong hinawakan ang sobre. Ngunit ang sinubukan nitong kunin sa kanya ay humigpit lang ang hawak niya. Nagtataka siya nitong tinignan. Bitiw na, gusto ko mabasa ang love letter sa'yo ni Kuya Adriel. Biro pa nito sa kanya. Alam niya kasi na kapag nabasa na nito ang nilalaman niyon, ay matatapos na ang lahat sa kanila. Mapapalitan ba ng lungkot ang masaya nitong ekspresyon sa maamo nitong mukha? Makikita pa ba niya ang matamis itong ngiti kapag nalaman nito ang ginawa niya? Viraj naman, pinagdadamot mo na ngayon ang letter ng kuya ko. Napasimangot ito at nakipaghilahan pa sa sobre. Ngunit inalala niya ang masakit na sinapit ng nakababata niyang kapatid. Para sa kanya, mas matimbang ang pamilya kaysa ibang tao. Binitiwan na niya ang sobre bago pa man yon mapunit. Mabilis itong inagaw yon at binuksan. Nakangiti pa itong una, hanggang sa dahan-dahan na naglaho ang maganda nitong ngiti. Nang makita nanginginig na mga labi nito, ay may kumuwala ng mahihinang hikbi at bumigat lalo ang hininga niya. Viraj, ano tong nabasa ko? Hindi ito totoo, di ba? Tanong nito, mariin lang siya napapikit. Please answer me, Viraj. Wala lang to. Hindi totoo nakasulat. Mahal mo ako at hindi totoong gumaganti ka lang kay Kuya Adriel, di ba? Di ba, Viraj? Pagsalita ka. I'm sorry. Iyon ang nanula sa mga labi niya. Mahigpit na kumuyom ang kamao niya. No. Please tell me that you love me, Viraj. Ito sulat na to, hindi naman totoo. Nang hindi siya sumagot, ay itinulak siya nito sa dibdib. Kitang-kita niya sunod-sunod na pagpatak ng mga luha nito. So, ginawa mo talaga? Malamig nitong tanong. Gigil na kinuyumos itong hawak na papel. Ang laman niyon ay paghingi ng tawad ng kuya nito sa kanya. At alam ni Adriel ang ginawa niya sa kapatid nito, ngunit pinili nitong manahimik. Ang gusto nito ay siya mismo ang umamin kay Adriana. Kung sinaktan ng kuya ko ang kapatid mo, bakit ako? Bakit ako magbabayad sa sakit na ibinigay ni Kuya Adriel? Ano ba makukuha mo sa paghihigante, Viraj? Panunumbat ito sa kanya. Dahil gusto ko maramdaman yung lahat na hindi pwedeng kantiin basta-basta ang kapatid ko. Lalo ng pamilya namin, Adriana. Now that you know the truth, pack your things. You need to go back to Batangas. Ganun lang yun? Hindi ba ako naging mahalaga sa'yo sa mahigit 4 na taon? That's the plan. That's the reason I'm in the Philly. Nabitin sa ere ang sasabihin niya nang malakas siyang sinampal ng dalaga. Muli pang dumapo ang pala dito sa kanang pisngi niya. Ramdam niya ang paghapti na magkabila niyang pisngi. So you really wasted your time on me, Viraj. Nakakaawa ka. Hindi mo alam ang salitang pagpapatawad. Umawang ang labi niya sa mabilis sa pagbabago ng ekspresyon nito. Nalilisik ang mga mata nito at nababasa niya roon ang pagkapuot at galit. Tandaan mo, Viraj. Mas makapangyarihan ng pag-ibig kaysa anumang galit na dinadala mo. Pero dahil manloloko ka at mapagpanggap, hindi mo mararamdaman yon. Kasi bakit? Dahil wala kang puso. Tinuro nito ang dibdib niya na para bang nakikita nito ang puso niya. Hinding-hindi ka magiging masaya dahil dadalhin mo habang buhay ang bigat na mga ginawa mo. At sana, balang araw, kainin ka ng sarili mong konsensya. That doesn't bother me. I can walk away and forget it all. Buong kumbiyansang wika niya na ikinatawa nito. Forget? Anong nangyari nga sa kapatid mo hindi mo makalimutan? Tapos itong ginawa mo sa akin na ibinigay ko sa iyo lahat? Sumbat pa nito. Napatras siya nang tumama ang kamao nito sa dibdib niya. Alright,
Congratulations! You win, Viraj! Mabilis itong hinubad ang suot na roba upang makapagbihis na. Nang makita niyang hinihila na nito ang dalang maleta, ay mas lalong nanikip ang kanyang dibdib. Nasa pinto na ito nang bigla itong huminto. Salamat pala sa mga panahon na kailangan ko ng karamay, nandyan ka. Kahit na alam kong sa loob-loob mo ay pinagtatawanan mo na ako. Sorry pala sa nangyari sa kapatid mo, ha. Sana lang, wala sa pamilya mo magbayad ng kasalanan mo sa akin. Dahil hindi mo kakayanin kung mangyayari yon. Goodbye, Viraj Germaniego. I just hope our paths never cross again. Nang makalabas sa ito, ay para siyang kandilang nauupo sa sahig. Napahawak siya sa dibdib. Parang may patalim na bumaon doon. Nang yupo siya ay naramdaman niyang may tumulong luha sa kanyang pisngi. Ngunit maya-maya lang ay nagisnan niya sariling tumatakbo palabas. Hindi niya alam kung bakit, parang gusto niya sundan ang dalaga at humingi na lang ng kapatawaran, subalit huli na ang lahat. Sumunod siya sa Batangas pero ni hindi man lang siya nito hinarap. Bumalik siya sa Nueva Ecija na parang tinakasan ng kaluluwa. Parang walang buhay na umibis siya mula sa sasakyan. Hindi pa sana siya kikilos kung hindi niya lang narinig ang boses sa mga pamangkin niya. Kampi tayo, Shueya at Biana. Tapos kampi sila Ate Neha, Natasha at Sheyeya. Ayoko, Ble. Bigay ka muna mas malo. Walang mas malo, edi walang kampi-kampi. Kilala na niya ang mga tinig na yon, kahit siguro nakapikit pa siya. Anak iyon ng mga pinsan niyang sinala. Nakabanding na niya ang mga ito noong death anniversary ng kanilang lolo't lola. Nagmamadali niyang tinungo ang pinanggalingan ng boses upang panoorin ang mga ito dahil kailangan niya ng distraction. Ha? Ano mas malo, Shueya? Naguguluhan tanong ni Francie, ang anak ni Nala at isa sa triplets. Mas malo nga. Yung iba't ibang kulay na pagkain tapos malambot. Sagot ng pamangkin niyang si Shoreya, anak naman ito ng kanyang kuya Vihana. Wala akong mas malo, hindi ko alam yan. Tugon ni Francie. Nagawa pa nitong punasan ang pawis sa mukha gamit ang laylayan ng damit ito. Di ayaw kita kakampi. Matinis sa tilipan ng kanyang makulit na pamangkin. Napakamot na lang siya sa batok at umiling habang pinapakinggan ng dalawang bulilit na nagsisimula na magkainitan. Kung ayaw mong kampi sa akin, Shueya, kami na lang ni ate ko at ni Biana. Tapos kampi na lang kayo ni ate mo at ni Tasha. Paya makapaglaro na tayo ng patinteo. Iyon, San Vitores Abellera versus San Vitores Garmaniego. Naiiling na komento niya, bagamat hindi naman niya alam kung anong klaseng laro ang binanggit ni Francie. Sa malawak na bakuran ng ancestral house ng pamilya San Vitores, makikita mga pamangkin niya at ang anak ng mga pinsan niyang naglalaro. May kanya-kanyang mundo mga ito. Namataan niya si Vicenzo. Nakaupo ito sa ugat ng malaking puno habang hawak ang drawing pad. Katabi nitong pinsan na si Franz Niall na anak ni Nala. Ang sarap maging bata ulit. Yung feeling na walang stress at walang problemang iniisip. Yung batang masayang naglalaro lang. Katulad na nakikita ko ngayon sa mga pamangkin ko. Nakangiti niyan sabi. Ang panganay na anak ng kuya Vihan niya na si Samuel at si Alejandro na anak ng pinsan niyang lalaki ay nagpapalipad ng saranggola sa ere. Masaya siyang malapit ang loob ng mga ito. May kanya-kanya pang grupo. Patintero. Tumatangong wika niya na makita malaking square na nakadrawing sa lupa. Para dyan siguro ang kampi-kampi na sinasabi ni Francie. Natawa pa siya. Madalas nahihirapan siyang intindihin ang salitang lumalabas sa munting bibig ni Francie kasi bulol ito lalo na sa letrang R. Dahan-dahan na siya naglakad palapit sa pamangkin niyang si Vicenzo. Gusto niya sanang takpan ng mga mata nito upang sorpresahin ito. Subalit napahinto siya na makarinig ng matinis sa sigawan. Naalarma siya na nakitang nagsasabunutan na ang kanyang mga pamangkin. Bitaw, Francine yan! Sigaw ni Francine. Bitaw na, Shueya Venus! Sigaw naman ni Shereya. Ang bunso sa triplets talaga nag-aaway at ang atin ng mga ito ay kanya-kanya sa paghila sa nakababatang kapatid.
Hey, hey! Mabilis niyang sigaw at patakbo ng lumapit sa mga bata. Hindi niya inakala na hahantong sa ganoon ang dalawang batang nagkakasagutan lang kanina. Vicenzo! Tawag niya sa panganay niyang pamangkin. Nanatili ito nakaupo sa pwesto at masyadong focus sa ginagawa nito. Miski ang katabi nitong si Franz ay wala ring pakialam sa munting kaguluhan ng kapatid at pinsan nito. Vicenzo Zoren, nag-aaway ng mga pinsan mo rito pero kampante pa rin kayo dyan ang pinsan mo. Franz Nayal! Dada, away bata lang po yan eh. Di ba, Franz? Ani Vicenzo. Mahilig po sa sabunutan niyang si Francie, Dada Viraj. Sagot naman ni Franz sa kanya. Parang pumitik ang ugat sa kanyang sentido. What? Nagkakasakita na sila oh. Look, call your Dada Vihan and Dada Francis now. Mariin niyang utos sa pamangkin. Va bene nessun problema. Sagot nito sa wikang Italian, nang ibig sabihin ay okay, fine, walang problema. Sabay nang tumayo ang dalawang batang lalaki. Maya-maya pa ay nakita niya ang dalawa pang pamangking lalaki. Vianch, Alejardo, isa pa kayo, hali nga kayo. Kapwang napabitiw ang mga ito sa hawak na saranggola at nagmamadaling lumapit sa kinaroroonan niya. Lagot, galit si Dada Viraj. Didig niya sigaw ng mga ito. Oh, mio dio! Muli niyang sigaw. Pilit na niyang pinaghihiwalay ang mga batang nagsasabunutan. Kadarating lang ni Dada Viraj pero ito nang ibubungad niya sa akin ha. Akmang susugod na si Francie kay Shiraya, ngunit mabilis sa hinawakan niya maliit itong mga kamay sa paraan na hindi ito masasaktan. Francie, stop na! Kung ayaw mo ko kampe, wag mo ko away. Wag mo saktan si Francine na yan. Gusto mo yasba ko sa ate Yubiaya ko? Kagat yun kamay mo, makita mo. Pananakot pa nito. Sumbong kita sa daddy ko. Palaban na sigaw naman ni Shiraya. Ble, sumbong ka na sa daddy mo dahil may daddy na rin ako ngayon. Marami pa akong dada. Bilang ko ha, isa si Dada Franco, dalawa si Dada Uno, tatlo si Dada Dos, apat si Dada Nat, panlima si Dada Luis. Nahilo siya sa binanggit ng pangalan, subalit kilala naman niya kung sino-sino ang mga yon. Bombeyo, daddy ko. Anong bombeyo, Francie Bulol? Asik pa ni Shiraya. Napapikit na siya dahil alam niyang magsisimula na naman ang mga ito. Binuhat niya ang dalawang bata at tinungo nila ang garden seat. Nakabuntot ng iba pa niyang pamangkin. Pinaupo niya sina Francie at Shiraya sa center table. Nakapamaywang niyang hinarap ang dalawang bubuwit. Magulo na pareho ang mga buhok at namumula ang magkabilang pisngi. Subukan yung magkasakitan ulit. Pipitikin ko talaga mga kamay niyo. Pananakot niya sa dalawa. Nakangusong tinignan siya ng mga ito. Kampi mo siya kasi pamangkin mo siya, Dada Viraj. Sigaw ni Francie pero umiling siya. No, hindi kinakampihan ni Dada Viraj ang matitigas ang ulo na tulad yun ni Shiraya. Look at your other cousins, sina Natasha, Shiraya at Brianna. Hindi naman sila nag-aaway, kayo lang. Kaya mag-sorry kayo sa isa't isa. Marahan na utos niya. Wala siyang kinakampihan kasi kadugo niya mga ito. Pamangkin niya nga si Shiraya, ngunit pareho lang din kay Francie. Pinsan niyang mami nito. Wala naman kampi si Dada ah. Uwi na kami sa Italy. Malaking bahay namin doon ano. Proud na sabi pa ng pamangkin niya. Sabi ko mag-sorry kayo sa isa't isa. Ulit niya sa mahinahon na boses, ngunit may diin ang bawat salitang binibigkas niya. Pero kayo, wala kayong bahay sa abroad. Ayaw pa rin paawat ni Shiraya. Napanguso si Francine. Alam niyang mayroon itong ire-resback sa pamangkin niya dahil tumahimik ito saglit at waring nag-iisip. Kahit na wala kaming bahay abroad, marami naman kaming bahay. Bilang ko ha, isa yang malaking bahay. Tinuro nito ang ancestral house ng mga magulang ni Nana. Tapos may bahay pa kami sa Tagaytay, tapos sa Batangas pa. Isa, dalawa, tatlo, marami kaming bahay no? Sabi nito at itinaas pa ang tatlong daliri. Natawa na lang siya sa narinig. Alam niyang wala talagang magpapatalo sa dalawa. Ang yayabang ng Abellier at Garmaniego ah. Dada Viraj, nandyan na po sila. Sigaw ni Vicenzo.
Daddy ko! Chorus din ng dalawang batang nag-aaway. Inalalayan niyang makababa ang mga ito dahil baka tumalon pa. Na-stress ka ba sa anak ko, Viraj? Tanong sa kanya ni Francis. Asawa ito ng pinsan niyang sinala. Buhat-buhatan nito ang anak. Medyo. Tugon niya. Akala ko pa naman magkasundo sila. Natuwa pa ako sa nakita ko kanina. Pero ang simpleng sagutan pala, nauuwi sa rambulan. Away bata, Viraj. Sagot naman ng kanyang kuya Vihan. Pinisil pa nito ang matambok na pisngi ng anak. Sige bro, kayo na bahala sa mga anak nyo. Magpapahinga muna ako. Kagagaling ko lang kasi sa Batangas. Paalam niya. Umuwi na ba si Adriana? Tanong nito. Tumango lang siya. Mamaya to bro. Magkakampi na naman sila. Pag-iba nito ng topic. Sige kuya, iwan ko na kayo rito, Francis. Anya at tinapik pa niya ang braso ng bayaw. Okay bro. Tugon din ito. Dumiretso na siya sa ancestral house ng mga magulang at hindi na nawala sa isip niya si Adriana. Isang buwan na nakalipas, sa ngayon ay nasa Italy na siya. Nasa sala siya ng araw na yon. Abala sa pagtipa sa kanyang laptop dahil focus na siya sa negosyo niya. Nagpakabisi kasi siya para makalimutan niya si Adriana nang hindi na ito sumagi sa isipan niya. Dada Viraj. Narinig niyang tawag sa kanya ng isang pamilyar na boses. Seiki Vicenzo? Gulat niyang tanong na ang ibig sabihin sa English ay narito ka. Yep, Dada. Kasama ko po si Tita Venice at ang twins niya po. Look, Dada, nagpa-practice na po sila mag-walk. Nakangiting sambit pa ng panganay niyang pamangkin. Hi, Josiah Ben. Hi, Joshua Van. Bungad niya sa dalawang bulilit na may sariling baby walker. Hagik-hik ang sagot ng mga ito sa kanya at sa magkaibang direksyon ang tungo na mabilis sinusundan ng dalawang yaya ng mga ito. Hey twins, don't leave your Kuya Vicenzo! Tumakbo na rin si Vicenzo upang sundan ng dalawang nakababatang pinsan. Kumusta naman ang broken? Bungad ang kapatid niya si Venice. Tinasan pa siya ng kilay bago tumabi sa kanya. Kumunot ang noon niya sa sinabi nito. Sayang si Adriana, maganda pa naman at mabait. May kapatid na sana akong Gonzales. What? Sa ginawa ng kapatid ni Adriana sa'yo, gusto mo pang maging kapatid siya? Seryoso niyang tanong. Of course, kuya. Mutual decision ang paghihiwalay namin ni Adriel. Kaya sinabi ko naman sa'yo, di ba, na okay na ako? What? Mutual decision? Yes, mutual breakup. Parehong decision, kuya. Hindi mo alam? Yung halos halikan mo ng paa niya para lang magmakaawa sa kanya na huwag kanyang iiwan? Seriously, Venice? Napasimangot ito at pinagkrus pa magkabilang braso sa dibdib. Kasi nga kuya, mababa talagang emotional intelligence ko nun. Bata pa ako, kayang OA ko nung nakita mo ko sa ganung sitwasyon. Pero ngayon, mas mature na ako. May mga anak na rin ako, nakamove on na ako. Ay naku kuya, parang mali yata naging interpretation mo sa paghihiwalay namin ni Adriel. Sumalangit na ang kaluluwa niya. Umakto pa ito na parang nagdarasal sa harapan niya. Amen. Napakurap-kurap siya sa narinig. Sa katunayan nga, nagkausap pa kami nung nasa Pilipinas ako. Pinapasabi pa nga niya sa akin na sabihan daw kita na alagaan mong kapatid niya. Pero hindi mo naman ginawa. Sinaktan mo pa si Adriana, hala ka. Pangungonsensya pa nito. Ay naku Venice, hindi mo naman piniliwanag sa akin. Inisasambit niya sa kapatid saka muling hinarap ang laptop. Gusto niya mag-reach out kay Adriana habang maaga pa. Gusto niya humingi ng tawad sa ginawa niya sa babae. Halos tumulo ang luha niya sa pagtipa sa keyboard ng laptop niya. Pero wala na ang babae sa social media. Kahit nung sinundan niya ito sa Batangas, ay may humarang na sa kanya. Mga tauhan yon ng ama ng dalaga. Ginamit pa niyang koneksyon at mga agency niya, pero sa kasamaang palad, hindi na niya ito ma-reach. Alam niyang nakablock na siya o baka mismo ang babae na ang nagtatago dahil alam nito kung ano ang kaya niyang gawin. Hanggang sa 5 taon na lumipas, tama nga si Adriana. Habang buhay niyang dadalhin sa konsensya ang kasalanan. Sa kasalukuyan ay nasa birthday event siya kasama si Vicenzo. Sinamahan niyang pamangkin para makadalo sa birthday celebration ng pinsan nitong si Timothy.
bunsong anak ni Superintendent Simon Dos Abellera. Hey, young prince. Bungad niya sa batang pilit na inaalis ang sinturon sa pantalon. Humihikbi na ito na lapitan siya. Why are you crying, kid? Marahad yan tanong sa bata. Gusto ko po magpi, kaso po hindi ko pumalis ang pants ko. Umiiyak nitong sagot. Pulang-pula ang dulo ng maliit ngunit matangos itong ilong. Do you want help? Tanong niya. Help po? Opo. Tumango ito. Come here. Agad naman lumapit sa kanya ang batang lalaki. Kung tatansyahin niyang edad ito ay baka nasa 4 na taong gulang. Iniluhod niyang isang binti upang magpantay sila ng bata. Kung nahihirapan kang ibaba ang pants mo, pwede mo namang ibaba tong zipper at ilabas ang birdie mo para makapika na. Anya sa bata. Sa kanya ibinaba ang zipper ng pantalon nito. Pero may brief pa po ako. Naguguluhan itong sagot. I see, okay. Inalis niya sinturon nito at dahan-dahan na ibinaba ang pantalon. Yan, pwede ka na magpi. Ha? Saan po? Nagtataka nitong tanong. Hindi mo naman po siguro ko hahayaan na magpisadamuhan, di ba po? Bata ka pa naman kaya okay na siguro. Wala naman tao. Umiiling na sabi niya. Nagusot ang matangos itong ilong. Ayaw po. Doon po sa restroom, please. Pakiusap nito. Inginuso pa nito kung nasaan ang restroom. Napakamot na lang siya sa batok dahil maarte pala ang bata. Pwede naman talaga dito, kiddo. Giit pa niya. No, sabi po ng mami ko, hindi po pwede magpisa kung saan-saan po. Baka raw po may magpitik sa tintin ko po na hindi ko po nakikita. Natawa siya sa katwiran nito. Ginulo niya ang buhok ng bata at wala siya nagawa kundi ang buhatin ito. Hindi niya alam kung bakit nanatili pa siya sa loob. Tahimik niya lang itong pinagmamasdan. Nang matapos ay naghugas pa ito ng mga kamay bago siya inayang lumabas. Thank you po sa pag-help sa akin. Nakangiti nitong pasasalamat. Kumiling ang kanyang ulo at kunot noon tinitigan ng maamo nitong mukha. Oh, mami ko yun! Sinundan niya ng tingin ang tinuro nito. May babae nga nakatalikod hindi kalayuan sa pwesto nilang dalawa. Muling tinawag ng paslit ang ina nito. Nang humarap yun sa kanila, ay nagulat pa siya. Mami, tinulungan po ko ng mama para makapina po ako. Pagbibida nito sa ina, siya naman ay bumibilis ng tibok ng puso sa kadahilan ng may anak na ang dati niyang nobya. Adriana. Sambit niya sa pangalan nito. Tinignan lamang siya nito na parang hindi siya kilala. Maingat na hinila nitong anak at takman tatalikod na nang mabilis naman niyang hinawakan ang braso nito. Don't touch me! Sigaw nito sabay tabig sa kamay niya. Adriana, Sino ka ba? Kilala ba kita? Malamig nitong tanong. Halos itago na nito ang anak sa likuran nito, ngunit pilit naman sumisilip sa kanya ang bata. Napaka-inosente nito dahil kumakaway ito sa kanya at ipinapakita ang maliliit ito mga ngipin. Ang mabigat na tensyon ay gumaan dahil sa bata. Adriana, please, let's talk. Walang buhay na binalingan siya nito. Huwag mo kong pilitin na makipag-usap sa'yo dahil nasa tabi-tabi lang ang mga tauhan ni Dad. Kapag nalaman niyang nasa event ka, alam natin parehong mangyayari sa'yo. May mabalang sabi nito. Ma'am, singit ang bata. Yes, baby? Malambing na binalingan nitong anak. Tito Parts is here na po oh. Okay. Pasimple pa siya nitong inirapan. Isang lalaki naka-PNP Pixelized Field Service uniform ang dumating. Mabilis namang nagpakarga ang batang paslit. Tito Benamin! Si Vicenzo yun. Hindi niya namalaya na nasa tabi na pala niya ito at mukhang kilala nito ang bagong dating. Vicenzo Zorin? Gulat at sambit naman ang lalaki sa pamangkin niya. Ibinaba muna nito ang kinakargang bata at lumapit ito sa kanilang pwesto. Tinitigan niya ang lalaki. Parang may kahawig ito na hindi niya mawari. Long time no see, Parts Vicenzo. Ang laki mo na Ang bilis talaga ng panahon. Alit mo pa nung palagi ako sa bahay ng Dada Simon mo. Mas lalo kang pumogi, Parts. Sabi pa nito na ikinatawa ng kanyang pamangkin. Paano hindi pa pogi Half Italian ang tatay niyan. Singit ng isang boses.
Magandang hapon po, Superintendent Abeliera. Bati ni Benjamin sa bagong dating saka sumaludo. Kumain ka muna, Fuentes. Pag-aaya ni Simon sa lalaki. Hindi ko na po tatanggihan yan, sir. Tito Benjamin, uncle ko po si Dada Viraj. Kapatid po siya ng daddy ko. Pakilala ni Vicenzo sabay turo sa kanya. Si Benjamin ay hindi niya kilala. Ang titong pulis lang ni Vicenzo ang kilala niya dahil nakatatan ng kapatid ito ng hipag niya at pinsan pa ito ng asawa ni Nala. Matiim na tinitigan siya ng lalaki. Alam mo, pamilyar ka. Wala sa sariling sambit ito. Bigla itong bumaling sa batang nakakapit sa binti nito. Vince Raji. Kuya Jose Benjamin! Pareho silang nagulat ang bigla na lang sumigaw sa Adriana. Sinaman pa nito ng tingin ng lalaki. Siya naman ay nagulat dahil sa pangalan na binanggit ng lalaki. Vince Raji? Ako po. Pangalan ko po yun. Sigaw ng anak ni Adriana. Hinawakan pa nito ang dibdib at malapad ang ngiting nakatitig sa kanya. I'm Vince Raji Gonzales po. Tinaas-taas pa nito ang magkabilang kilay. Tito Benjamin, sino pong batang yan? Usisa ni Vicenzo. Itong malita bata. Pamangkin ko siya. Vince Raji, siya naman si Vicenzo Zoren. Pards ko siya. Pakilala naman ito. Hello po, Vicenzo. Kuya, call him Kuya Vince. Pagtatama ni Benjamin sa bata. Kuya Vicenzo. Kuya Jose, kung busy ka riyan, ibabalik na kami ni Vince sa table namin. Let's go, baby. Sabad ni Adriana. Oh, bugnutin ka naman pinsan. Ipapakilala pa sana kita sa kamukha ni... O na. Sige po, Superintendent. Lalapit po ako mamaya sa peso nyo. Ihatid ko lang po sa table nilang pinsan at pamangkin ko. Pards, chika tayo mamaya Nakipag-apir pa ito kay Vicenzo. Si Simon Dos naman ay tinanguan lang siya. Ginulo pa nito ang buhok ng pamangkin nila bago umalis. Pinanood na lang niya si Adriana na naglalakad na palayo. Sumulya pa sa kanya si Vince Raji. Kumakaway pa ito. Hindi naman maiwasan ni Adriana magalit na makita ang lalaki na nakit sa damdamin niya. Mula nang nasaktan siya ay natuto na siya. Katulad ng hindi na siya naniniwala agad-agad sa magandang ipinapakita ng tao. Kain muna ako, Adriana. Namiss ko ang dati kong boss eh. Bulong ni Kuya Jose sa kanya. Sige kuya, sagot niya. Itong pangalawang malapit na pinsan niya sa side ng mami niya. Itong palaging sumusundo sa kanila kapag may pinupuntahan sila ng anak niya. Ma'am, laro muna po kami ng mga bata dun, oh. Paalam sa kanya ng anak. Okay baby, huwag masyadong magpapagod ah. Paalala niya sa anak. Opo, Mami. Alam na po yan ni Vince Raji. Sagot nito sa kanya at nag-thumbs up pa. Napansin niya nakatitig sa kanya si Viraj, kaya sinuklian niya ito ng isang tingin puno ng galit. Isang tingin na parabang kaya niyang patayin sa titig pa lang. Dahil doon, mabilis na iniwas ito ang mga mata. Ang liit talaga ng mundo. Sa dinami-rami ng pwedeng makita rito. Naiiling niyang pahayag. Si Vince Raji na 40 gulang ay anak nila ni Viraj. Nang malaman ng kanyang ama ang ginawa ni Viraj ay nagalit ito kaya mabilis siyang inilayo. Naramdaman pa niyang ilang beses sa pagsulyap sa kanya ni Viraj. Nang hindi na siya nakatiis pa ay lumapit na siya sa anak. Vince baby, let's go, umuwi na tayo. Maingat na hinawakan niya ito sa kamay. Nagtataka na patingala ito sa kanya. Mommy, later na po. Naglalaro pa po ako eh. Umusli pa ang mapupula nitong labi. Baby, kailangan na talaga nating umuwi eh. Please? Napatingin pa ito sa mga kalaro. Ayoko po dun sa house natin, Mami. Wala po akong kalaro. Mami, dito po muna tayo, please. Vince Raji, kapag sinabi kong uuwi na, susunod ka ha? Paalala niya sa anak. Tumango ito pero malungkot ang ekspresyon ng mukha. Binuhat niyang anak pero naririnig niyang impit nitong paghikbi. Napabuntong hininga siya at muling ibinaba ang bubwit. Pinunasan niya mga luha nito sa pisngi. Kahit gusto niyang umalis na agad, ay hindi naman niya kaya makitang malungkot ang kanyang anak. Ay fine, go, play ka muna. Mamaya na tayo umuwi. Malambing niyang sabi. Sumigla na ulit ang bukas ng maamo nito mukha. Sa sobrang tuwa ng bubwit,
ay hinalikan siya nito sa magkabila niyang pisngi. Thank you po, Mami. I love you po. I love you too, anak. Masaya na itong bumalik sa mga kalaro. Naiiling na bumalik siya sa table at hinanap ng mga mata niya si Viraj. Pero wala na ito sa pwesto kanina. Ay, mabuti na lang at umalis na siya. Wika niya. Subalit hindi niya alam kung bakit parang nakaramdam siya ng panghihinayang. 3:00 ng hapon, nagsimula ang birthday party. Ngayon ay halos 3 oras na sila sa event. Mami! Nakahinga siya na maluwag dahil nagsawa na rin yata sa paglalaro ang kanyang uniko iho. Uwi na tayo, baby? Umiling ito, dahilan para tumalbog ang matambog nitong pisngi. Iinom lang po ako, Mami. I'm thirsty po. Sabi nito. Inilabas niya ang baby towel nito at pinunasan ng pawis. Basa na rin ang inilagay niya sa likod niyon. Vince Raji. Napakamot ito sa gilid ng kilay. Pagagalitan tayo ng Lolo Arnold mo, sige ka. Love naman po ako ni Lolo Arnold, Mami. Ako po ang bahala sa'yo. Natatawang umikot lang ang mga mata niya. Pinainom na niya ito ng tubig. Nahagip ng mga mata niya ang nakatatandang pinsan na naglalakad na palapit sa kanila. No, enough na, Vince Raji. Tara, ihatid ko na kayo ng mami mo. Napangiti siya. Alam niyang no chase ng anak niya kapag ang tito na nito ang nag-ayang umuwi. Isa ka pa po, Tito Pards. Uwing-uwi ka na rin po. Nakanguso nitong tanong, nagpakarga na ito pagkatapos. Kinuha naman sa kanya ng Kuya Job niya ang backpack ni Vince. Tara na, mauna ka, Adriana. Kuya, nagpaalam ka na ba kay Superintendent? Yap. Tipid na sagot ito. Iginiya sila ni Job sa sasakyan. Parang iba yon sa sasakyan na gamit nila kanina. Binuksan nitong pinto sa passenger seat. Ito bang ginamit mo kanina, kuya? Nalilitong tanong niya ngunit hindi siya sinagot ito. Sumakay na lang siya at inayos ang seatbelt. Doon ka sa mami mo, Vince. Inilipat ang pinsan niya sa kandungan niya ang kanyang anak. Niyakap niya ito at napatingin sa labas. Napansin niya kasi na palinga-linga ito sa paligid. Kuya, tara na? Akin ang phone mo, Adriana. Inilahad pa nito ang kamay. Nagtataka na patingin siya sa pinsan. Viraj Garmaniego. Sambit nito sa pangalan na lalaking kinamumuhian niya. Kuya Job. Adriana. Naalala mo bang araw na tumawag ka sa daddy mo para magpasundo? Umiiyak ka pa nga nung dumating ako. Anong ibig mong sabihin, kuya? Sinundan ka niya ng araw na yon. Inarangan lang siya ng mga tauhan ni Tito Arnold, ng daddy mo. At sa loob ng 5 taon, sinusubukan niyang hanapin ang whereabouts mo. Paliwanag dito na ikinakunot ng kanya noo. Kuya, bakit mo to sinasabi sa akin? Nagtatakang tanong niya. Pinisil nitong pisngi niya. Sorry, Adriana. Soon, kakailanganan ko rin ng tulong niya. At ayaw ko manggawin to pero sa tingin ko, kailangan niyo mag-usap. Pagkatapos noon ay kinuha nito sa kanyang handbag niya. Vince, behave ka muna ha. Ginulo pa nito ang buhok ng pamangkin. Bumukas ang pinto sa driver's seat at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Viraj. Mabilis siya na patingin sa pinsan niya. Kuya Job, anong ibig sabihin nito? Ingatan mo sila. Tandaan mo na pabor lang ginagawa ko, Garmaniego. Sabi nito at sinara ang pinto. Sinubukan naman niyang buksan ang pinto ngunit nakalak na yon. Maras pa niyang binalingan si Viraj. Pinapaindar na nito ang sasakyan. Viraj, ano to? Saan mo kami dadalhin ng anak ko? Sigaw niya na ikinaigtad ng kanyang anak. Kunot noon tinangala siya nito. Mami, kilala mo pala siya? Inosente nitong tanong na hindi niya pinansin. Viraj, ano ba? Kapag nalaman to ni Daddy, alam mo ba ang mangyayari sa'yo? Ilang beses na siya nagsisisigaw, pero kahit isang salita ay wala siya narinig mula sa lalaki. Tumigil lang siya na mapansin niyang anak niya. Ang dalawa nitong kamay ay nasa magkabilang tainga, siguro ay naingayan ito sa kanya. Viraj. Mas mahinahon na ngayon ang boses niya, na natiling nakatikom ang bibig nito. Sa huli ay parang siya pa nawalan ng lakas na sigaw-sigawan ito. Kung pwede lang sanang sapakin ito ay baka kanina pa niyang ginawa. Subalit hindi pwede dahil nagmamaneho ito. Ayaw naman niyang maaksidente sila.
Muli lang siya nagsalita na makitang papasok sa airport ang sasakyan nito. Kinabahan siya sa naisip na posible nitong gawin. Nang huminto na sasakyan nito, ay mabilis itong lumipat sa gawin nila. Pagbukas niyon ay agad kinuha sa kanya ni Vince Raji. Magsasalita pa sana siya nang may lalaking lumapit sa kanila. Viraj, ano to? Anong emergency na pinagmamadali mo pa akong pumunta rito sa airport? At asan ang pamangkin mo si Vicenzo? Tanong na lalaki na malaki ang pagkakahawi kay Viraj. Nandun ang asawa mo, kuya. Iniwan ko na si Vicenzo sa mami niya. I just need your help right now. Sabi nito sabay sulyap sa kanya. Wait, sino sila? Viraj, ano ba talaga to? Ipaliwanag mo nga to sa akin. Kalmado man ang boses ng lalaki ay nababakasan pa rin ng autoridad. Umalis na tayo, kuya. Mamaya ko na ipapaliwanag. Usal nito at basa na lang iniabot sa lalaki ang anak niya. What the? Natigilan pa ito nang mapatingin kay Vince Raji. Hello po. Bati nito na kahit naguguluhan sa nangyayari ay nagawa pa rin bumati. Naibalik niya ang atensyon kay Viraj. Mabilis ang bawat kilos ito at nang alalayan siya makababa, ay bigla na lang siya nitong pinangko. Viraj, saan mo kami dadalhin ng anak ko, ha? Sigaw niya sabay hampas sa dibdib nito. Stay still, Adriana. Nito. Nang makita niyang pasakay sila sa eroplano ay nagpanik siya. Viraj, saan mo ba talaga kami dadalhin? Sa Italy. Mabilis nitong sagot. What? Mag-uusap tayo, Adriana. Mag-uusap lang? Bakit sa Italy pa tayo mag-uusap, ha? At hindi ba wala na tayong dapat pang pag-usapan? Viraj, tapos na tayo. Hindi pa. Sigaw nito at natigilan siya. Pagkaway ibinaba siya, nagpupuyis pa sa galit ang dibdib niya nang hinarap niya ito. We still have a lot to talk about, Adriana. At bakit sa Italy? Dahil teritoryo ko yun. Malaki ang connection ko sa bansang yun. Na alam ko mahirapan ng daddy mo. Pansin niya ang bayolente nitong paghinga. Nababaliw ka na talaga. Alam mo ba kung anong tawag sa ginagawa mo ngayon, ha? Kidnapping, Viraj. Kidnapping! Kapag nalaman to ni Dad, gagawain ng paraan para hindi ka na ulit makapunta dito sa Pilipinas. I don't care. He can do whatever he wants. Basta akin ka. Kay ni Vince Raji. Malakas sa sampal ang ibinigay niya rito. Napatiimbagang ito at nang tumingin sa kanya ay pulang-pula na mga mata. Hindi kami isang laruan na pwede mo angkinin, Viraj. At ang kapal-kapal talaga ng pagbumukha mo para sabihin yan sa akin. Nakalimutan mo na ba? Nakalimutan mo na bang ginawa mo sa akin 5 years ago? Niloko mo ko, Viraj. Ginamit mo ko, pinaibig. Pinagmukha mo kong tanga. Oo, ginawa ko nga yun. Gusto ko nga gumanti sa ginawa ng kapatid mo. Pero totoong minahal kita, Adriana. May pangaasar na tinawanan niya ito. At sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Sinungaling ka eh. Manggagamit. Viraj, hindi mo na ako mabobola pa. Natuto na ako sa'yo. At wala na akong pakialam pa sa nararamdaman mo ngayon. Matapang na sabi niya. Oo, inaamin ko na lahat ng kasalanan ko, Adriana. Pero nagsisisi na ako. Lahat ang ipinakita ko sa'yo noon, totoo yun. At alam mo ba na lumabas ka sa kwarto ko? Gusto ko tang pigilan, Adriana. Sinundan naman kita eh. Pero hinarangan na ako ng daddy mo. Hindi ko man kayang itaman lahat ng pagkakamali ko dahil nagawa ko na. Nakahanda naman akong bumawi. Nakahanda akong lumuhod sa harap mo at magmakaawa na patawarin mo. At bigyan ng isa pang pagkakataon. Umiling siya at napaatras. Naninikip ang kanyang dibdib. At naramdaman niya ulit ang pamilyar na kirot sa puso niya. You don't deserve a second chance, Viraj. You caused me so much pain. At wala sa puso kong patawarin ka. Nabasa na lang tanggapin ka sa buhay ko. Kahit sa buhay pa ng anak ko, wala kang lugar. Wala. Kaya... Natigilan siya nang bigla na lang lumuhod sa harap niya si Viraj. Umawang ang labi niya. Sunod-sunod ang patak ng mga luha nito. Nanginginig pa ang mga labi at umaalog na rin ang balikat. I know, there's no forgiveness for what I did. Just give me time. Let me prove myself to you and to our son, Adriana. Please. Sa loob ng 5 taon, ginamit kong connection ko. Ang lahat-lahat para lang makita at makausap. Pero mas malakas ang connection na meron ng daddy mo. Hindi siya makapaniwala. Umiiyak sa harapan niya si Viraj. Nagmamakaawa na bigyan niya ng isa pang pagkakataon.
Pero totoong wala siyang makapasa dibdib na pagbibigyan niya ito. Ang sugat na iniwan nito sa kanya ay hindi pa naghihilom. No, Viraj. Pwede kitang patawarin, pero hindi ang papasukin ulit sa buhay ko. Sige, bibigyan kita ng karapatan. Karapatan para kay Vince. Sige, ipapakilala kita na ikaw ang daddy niya. Magbigay ka ng sustento sa anak mo, pero sa akin, wala ka nang mapapala pa. Matagal na tayong tapos. Viraj Germaniego. Naghalo-halo ang malakas sa pag-iyak nito at ang sirena ng police car. Alam niyang parating na rin ang kanyang ama. Umalis ka na muna ngayon, Viraj, dahil hindi ko may papangako na kaya kitang ipagtanggol kay daddy. Wika niya saka ito tinalikuran. Hinanap niya lalaki may karga sa kanyang anak. I won't give up on you, Adriana. Marami pa akong paraan. Sabi nito at napatili na lang siya nang basa na lang siya nitong isinampa sa balikat ito. Viraji, ibaba mo ako! Sigaw niya at pinagbabayo na niya ito sa likod. Subalit hindi siya pinansin ni Viraj. Tuluyan na siya naisakay sa eroplano at sa kanya lang nakitang anak na masayang kumakain. Ibinaba na rin siya nito kaya pinukulan niya ito na masamang tingin. Akmang sasampalin na niya ito nang mabilis itong sinalo ang kamay niya. Mami, ang ganda po rito. Napatingin siya sa anak. May hawak na itong malaking lollipop at katabi nitong nakaupo ang lalaki kanina na marahil ay kapatid ni Viraj. Si Vihan Germaniego lang kasi nakakakilala niya noon. Kuya, let's go. Uwi ka ni Viraj. Nagpumiglas siya nang hawakan siya nito sa siko. Hindi nga lang siya nakawala dahil iginiya siya nito paupo sa tabi ng kanyang anak. Mami, gusto niyo po ng lollipop? Tanong ng anak niya. Ipinapakita nito ang kinakain. Wala talagang kamalay-malay ang bubuwit sa totoong nangyayari sa kanila. Ako na. Mariin na saad niya kay Viraj. Nantutulungan sana siyang ikabit sa kanyang seatbelt. Mami, lollipop? Kinilabit pa siya na makulit niyang anak. Anak, behave! Naiirita niyang sigaw. Ay, galit naman agad si Mami. Parang tanong lang naman po. Nagagalit na siya. Inaway kita, Mami. Ha, Mami? Vince Raji? Mariin na sambit niya sa pangalan nito. Tumuli sa nguso nito sa kabinalingan ng ama. Ikaw po, gusto mo? Hingi ka po kay Dada Von. Anito sa ama. Napataas pa ang kilay niya dahil sa itinawag ng anak niya sa kapatid ni Viraj. Mami, Daddy po pala siya ng bata kanina ni Kuya Vicenzo po. Ang daldal, komento niya. Mami, sige ka po. Iiyak na ako dito. Kanina mo pa ako inaaway. Nakasimangot, sabi nito. Pasimple niyang tinadyakan ng binti ni Viraj para makaalis na ito sa harapan nila. Napaigik ito sa sakit. Sorry anak, mainit lang ulo ni Mami. Pag-aalo niya sa anak. Niyakap niya ito at hinalikan sa ibabaw ng ulo. Naupo sa kabila si Viraj. Hinihilot nito ang binting tinadyakan niya kanina. Sa ngayon ay sige, pagbibigyan niya ito. Sasama sila pero sisiguraduhin niyang babalik sila mag-ina sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Natuloy ang plano ni Viraj na dalhin sa Italy ang mag-ina niya. Wala naman talaga siyang planong ilayo ang mga ito. Ngunit yun lang ang paraan para makausap niya si Adriana na hindi siya nababahala na baka dumating ang daddy nito. Alam niya rin ang kahinatnan ng ginawa niya. Maaari siyang kasuhan ng kidnapping, maging wanted at ang mas masaklap pa ay mapabilang siya sa blacklist sa bansa. Posibleng mangyari yun sapagkat Italian citizen siya. Kaninong bahay ito, Viraj? Tanong sa kanya ni Adriana nang dalhin niya ito sa villa ng pamilya nila. Pagmamayari ng pamilya namin ng villa. Sagot niya. Buhat-buhat niya ang kanilang anak na nakatulog sa biyahe. Ang kuya naman niya ay dumiretso na sa bahay ng mga magulang nila. Binalaan pa siya nito na mag-uusap sila. At hanggang kailan kami dito, Viraj? Kung ginagawa mo to para bigyan kita ng second chance, tumigil ka na. Sinabi ko na sa'yo na wala kang mapapala. I know. Kapag malamig ng ulo mo, saka tayo mag-uusap. Huwag ka mag-alala. Tatawagan kong daddy mo. Napakatuwag mo talaga, Viraj. Hindi mo kami kailangang dalhin dito ni Vince. Harapin mo lang si daddy. Total, makapal naman ang mukha mo. Inirapan pa siya nito at nauna nang pumasok sa villa. Nagpakawala siya ng malalim na hininga.
Lahat ng galit at hinanakit nito ay deserve naman niya. Ang malamig na pakikitungo nito ay kaya pa niyang tiisin, basta mananatili muna ito sa tabi niya. Pumasok sila sa isang silid. Maingat niyang ibinaba sa kamang anak niya at pinagmamasdan niya ito. Hindi sinabi ni Adriana na siyang ama ni Vince Raji, pero instinkta niya ang nagsasabing kanya ang bata. Lumabas ka na, Viraj. Magpapahinga na kami. Malamig na sabi ni Adriana. Hinaplos niya matambok na pisngi ng anak. Pagkatapos ay hinagkan niya ito sa noo. Umaga na sa Italy na makarating sila at alam niyang kailangan ng mga ito ng pahinga dahil sa haba ng biyahe nila kanina. Nasa kabilang kwarto lang ako kung may kailangan kayo, Adriana. Hindi ka namin kailangan. Mabilis sa tugon nito. Sumampa na ito sa kama at yumakap sa anak nila. Ilan sandali pa niyang pinagmasdan na mag-ina. Saka siya lumabas at tinungo ang kabilang kwarto. Agad niyang kinontak ang ama ni Adriana. What do you want, Garmaniego? Akala ko ba'y gusto mo nang makabawi sa anak ko? Bakit pati ang aking apo'y dinamay mo? With all due respect, sir, I believe I have the right. Vince Raji is my son. Laban niya sa ama ng babaeng mahal niya. Sa katunayan ay hindi iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakapag-usap sila. Minsan na siya nakiusap dito pero hindi siya nito pinagbigyan. And did you already forget what you said to me back then, sir? Iyon ang narinig ng tinura ni Arnold Gonzalez. Na kapag nakita at nahanap kong anak nyo, saka nyo ako bibigyan ng pagkakataon na makausap siya. Sir, 5 taon niyo siyang tinago sa akin, kasama ng anak ko. Formal na sabi niya. Fine, I will keep my promise. But you must bring back my daughter and grandson. If you can surely win her over again, then prove it. You have 3 months. If you fail your mission, then you lose, Viraj Garmaniego. Mahaba nitong sambit at doon siya nabuhayan ng loob. Ilang beses siya nagpasalamat dito bago nito ibinaba ang tawag. Ang kailangan niya lang talaga ay makuha ulit ang loob ni Adriana, kahit alam niyang hindi madaling gawin yon dahil may trust issue na ito sa kanya. Naalimpungatan si Adriana nang marinig ang mumunting hikbi ng kanyang anak. Napabalikwas siya ng bangon. Baby, are you okay? Nag-aalala niyang tanong. Nakaupo pala sa tabi niya si Vince. Umiiyak na ito. Ang bad mo, Mami. Hindi mo man lang po sinabi sa akin na daddy ko po pala yung lalaki kasama natin. Tila nagtatampong sambit ito. Sino nagsabi sa'yo, baby? Tanong niya, niyakap niya ito at pinunasan ng mga luha. Si Tito Pards po. Nag-video kanina yung daddy ko, tito ko. Kumunot ang noon niya sa paraan ng pagsasalita nito. Sorry, baby. Hingi niya ng paumanhin sa anak. Hinalik-halikan niya ito sa matambok nitong pisngi. Di po ako galit sa'yo, Mami. Then, why are you crying, Vince Raji? Nagtatampo kasi ako, Mami. Tugon nito. Natawa siya at sumulyap sa digital clock sa ibabaw ng bedside table. Hapon na pala. Ilang oras din pala siya nakatulog. Bumukas naman ang pinto at pumasok si Viraj. Nakapagpalit na ito ng damit at ang anak niya ay iba na rin palang kasuotan. Adriana, lumabas muna kayo. Nagluto ako. Sabi nito at agad na kumala sa yakapan nila ang kanyang anak. Daddy ko! Sigaw ng bubwit. Tumayo ito sa kama at na makitang tatalon ito ay parang lalabas ang kanyang puso sa kaba. Vince! Napahagikik ito na maayos na nasalo ng ama. Nang makita na pilit na umaakyat ito sa balikat ni Viraj ay napabangon na siya. Vince Raji, hindi ka nakakatuwa, anak. Upo ako dito, Mami, oh. Tapos sawa ko po ang buhok ni Daddy. Katwiran nito. Vince! Sambit niya sa pangalan nito. Okay po, Mami. Okay po. Behave na po si Vince Raji. Pagsuko nito. May damit sa closet. Tignan mo na lang. Kumpleto na rin ang gamit sa banyo kung may kailangan ka. Lumabas na lang kayo. Pagtataboy niya sa mga ito. Mami, away mo si Daddy ko? Inosenteng tanong sa kanya ng bubwit. Yung daddy mo, tanongin mo kung anong ginawa niya sa mami mo. Sabi niya at lumapit na sa closet. Nagkalkal siya ng damit sa susuotin niya. Daddy, ano pong ginawa mo kay Mami? Narinig niyang tanong nito sa ama.
I made your mom cry. We, hindi po iyakin mami ko, daddy. Basta na lang niya hinila ang asol na bestida, shorts at underwear saka siya pumasok sa banyo. Mabilis lang siyang naligo. Pagkatapos ay inayos ang sarili at bumaba rin agad siya. Sa kusina niya nadatna na mag-ama. Kahit hindi siya inaya ni Viraj, ay dire-diretso lang siya sa paglalakad. Umupo siya at agad nagsandok ng kanin. Mami, kain ka na po. Doon lang din siya napansin ng anak niya. Nginitian niya lang ito at kumain na. Matuli na lumipas sa mga araw. Hanggang ngayon ay nasa poder pa rin sila ni Viraj. Nakilala na rin niya sa wakas sa mga magulang nito na tuwan-tuwa na makitang apo. At sa mga araw na kasama nila ang lalaki, wala itong ibang ginawa kundi asikasuhin sila. Bumabawi ito sa kanila at binibigyan pa siya ng bulaklak na binabaliwala naman niya. Hi Adriana! Nilapitan siya ni Venice, ang kapatid ni Viraj. Nakangiti ito sa kanya. Nasa villa ulit ito kasamang kambal na anak. Hello! Bati niya pabalik. Naupo ito sa tabi niya. Ang anak niya ay kasama ang kambal na pinsan. Kumusta kayo ni Kuya? Hindi pa kayo okay? Naku, nagbahay-bahayan na kayo ni Kuya Viraj pero hindi pa pala kayo nagkakaayos. Napabuntong hininga siya. Ay, I still hate your brother, Venice. I can't blame you, Adriana. Deserve naman yun ni Kuya. Wala talaga akong kaalam-alam sa ginawa niya noon. Akala ko nga destiny talaga na nagkakilala kayo after ng breakup namin ni Kuya mo. Sorry ha, dahil sa akin nasaktan ka. Sabi nito na may senseridad sa boses. Okay lang, Venice. Nangyari na yun eh. Hindi na pwede pang balikan na nakaraan. Isa pa dahil sa kanya, may Vince Raji ako ngayon. Wika niya. Oo nga, minahal ko talaga ang kuya mo. Mabait at mapagmahal si Adriel. Pero tanggap ko na hanggang doon na lang talaga kami. You know what, Adriana? Keeping that bitterness in your heart won't help you. Palayain mo na sarili mo sa galit. Piliin mong magpatawad. Madaling sabihin pero ang hirap, Venice. Dahan-dahan lang, Adriana. Hindi mo kailangang magmadali. Kaya habang maaga pa, turuan mo ng sarili mong magpatawad. Kahit hindi na kayo magkabalikan ni Kuya. Kahit para na lang sa anak niyo. Sa tingin mo, makabubuti nga ba yon, Venice? Oo naman no. Kapag nagpatawad ka, hindi lang naman ang taong nanakit sa'yo ang lalaya kundi pati ikaw. Mas gagaan ang buhay mo. Gusto kita para kay Kuya Viraj. Pero kung sakali man na bibigyan mo siya ng second chance, pahirapan mo muna siya. Nakangiting sambit ito. Bigla itong napatingin sa likuran niya. Speaking of the devil, nandiyan na siya. Umalis na ito agad. Nalilingunin niya sana si Viraj ay nakaluhod na ito sa harap niya. Viraj. Bumilis ang tibok ng puso niya sa nakikitang kislap sa mga mata nito. Babalik na tayo bukas sa Pilipinas. Buti naman, naisip mo na yan, Viraj. Adriana, I know I made mistakes in the past. I've regretted them deeply. But there's one thing I know for sure. I loved you. And every moment I spent by your side brought me real happiness. Katulad nga ng sinabi ko, hindi kita susukuan. Hihintayin kong kapatawaran mo. Sinsero na sabi nito. Nagawa pa nitong umiti at hinalikan ang likod ng kamay niya. Kinabukasan, bumiyahe sila pabalik sa Pilipinas. Ang inaasahan niya na may naghihintay na gulo ay hindi nangyari. Ang daddy pa niya ang sumundo sa kanila at labis na ikinagulat niya na naging civil ang pakikitungo nito kay Viraj. Daddy, hindi ka po ba sasama sa amin? Pukaw ni Vin sa atensyon ng ama. Nakakapit ito sa binti ng daddy nito. No, I'll see you later anak. Doon ka muna sa mami mo. Sabi nito, lumuhod pa upang mahalikan ng bata sa noo. Bakit po, Daddy? May pupuntahan ka po ba? Baby, let's go. Pagkuha niya sa atensyon ng anak. Bakit po, Mami? Ayaw mo ba sumama si Daddy sa atin? Until now, nagtatampo ka pa rin po ba sa Daddy ko? Kumunot ang noo niya sa sinabi nito. Hindi na siya bata para magtampo pa. Vince, sino naman nagsabi sa'yo na nagtatampo ako sa daddy mo? Bahagyang umangat ang isa niyang kilay. Ako po. Di ba ganyan din po ako, Mami? At saka po, Lolo. Hindi mo rin po babati ang Daddy ko? Friends na nga po sila ni Tito Pards eh. Binalingan nito ang kanyang ama. Napailing lang ang daddy niya.
Fine. Ihatid mo nga nakatapo ko. Siguraduhin mo lang na susunod ka sa usapan natin, Garmaniego. Paalam ng ama niya. Hinawakan lang nitong ulo ng apo at saka siya tinapik sa balikat. Nagtataka na patingin naman siya kay Viraj. Anong pinag-usapan niyo ni Dad? Binigyan niya ako ng 3 buwan para makuha kong loob mo. At kapag nabigo ako, nangako ako na ibabalik ko kayo ng anak natin. Pero tandaan mo sinabi ko sa'yo, Adriana, hindi ko kayo susukuan ni Vince. Sabi nito at mabilis na kinarga ang kanilang anak. Binitbit pa nito ang maletang dala nila. Let's go po, Mami! Sigaw ng anak niya. Napabugas siya ng hangin at sumunod na lang siya sa mga ito. Nagpatuloy nga sa pagpapadala sa kanya ng bulaklak si Viraj. Hinahayaan ito ng daddy niya na bumisita kay Vince. Siya naman ay bumalik na sa trabaho niya. Kapag nasa bahay naman siya ay nandoon ang lalaki. Hindi siya lumalabas ng kwarto. Subalit isang araw, nagulat na lang siya sa ibinalita sa kanya ng daddy niya. Ipinadala nito si Viraj sa isang delikadong misyon. Anak, bukod sa mga emosyon na nararamdaman mo, sakit, lungkot at galit, alin doon ang hindi mo pa nararanasan para sa lalaking yun? Nagulat siya sa tanong nito. Dad, what do you mean by that? Naguguluhan yan tanong. Love never completely fades, anak. Nandyan lang yan. But for your heart to open again, you need to feel what it's like to truly care for someone. If that man manages to survive, I will allow him to be part of our family. Alam niya yan, kaya hindi siya nagdalawang isip na sumama. Iniwan na lang siya basta ng kanyang ama. Ngunit nagsimula na siyang kabahan. Natakot sa mangyayari kay Viraj. Lalo na nang hinanap na sa kanya ng anak niya ang daddy nito. Mami, gabi na po, wala pa si Daddy. Malungkot na sabi nito. Paiyak na rin. Nagkandahaba-haba ng nguso. Baka bukas na bibisita si Daddy, baby. Pag-aalo niya sa anak, hinaplos niya matambok nitong pisngi. Nagpapaalam naman po siya kapag hindi siya pumupunta, Mami. Inaway mo na naman po siguro si Daddy, no? Kaya hindi na po siya bumisita ngayon. Hindi na nga nito napigilan ng umiyak. Mahigpit niya itong niyakap. Mas lalo siya natakot. Pero malaki ang tiwala niya kay Viraj na makakaligtas ito. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Gulat na tanong niya sa sarili. Daddy ko! Ibinalik niya ang atensyon sa anak. Hush now, baby. Ngayon lang naman kayo hindi nagkita ng daddy mo, ah. Anya at pilit niya itong pinatatahan. Subalit nakatulog na ang bata sa bisig niya ay walang Viraj na dumating. Miski siya ay naghihintay na rin. Hanggang sa nag-umaga na lang, nagising pa si Vince na umiiyak. Hinahanap nitong ama. Kahit tumulong ng mami niya sa pagpapatahan dito ay hindi pa rin tumigil. Vince Raji, why are you crying, son? Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses. Napasinghap siya na makita si Viraj. Napansin niyang may band-aid ito sa gilid ng kilay. Daddy! Patakbong lumapit ang bubuwit sa daddy nito. Kinarga na ito ni Viraj. Hey, are you okay, son? Nag-aalala nitong tanong. Naguguluhan na tinignan siya nito. Nagtatanong din ang mga mata. Adriana. Gising siya buong gabi sa pag-aalala rin kay Viraj. Naintindihan na niya ang gustong mangyari ng daddy niya. Gusto nitong hanapin niyang pagmamahal niya para sa dating nobyo na tinabunan ng galit. Kumuyom ang kamao niya. Nagiinit na rin ang sulok ng mga mata niya at nakita na lang niya ang sarili na yakap-yakap sa baywang si Viraj. Naramdaman niyang natigilan ito pero pumulupot ang isa nitong braso sa baywang niya. Hikdi lang ang lumabas sa bibig niya. Sinubsob pa niya mukha niya sa dibdib nito. Nang araw na yon, tuluyan sila nagkaayos si Viraj. Oo na, masyado siyang marupok. Pero nangingibabaw lang talaga ang pag-alala niya rito. At ang pagmamahal na inakala niyang naglaho ay naroon pa rin pala. Makalipas ang ilang linggo ay inaya sila ni Viraj na pumunta sa Nueva Ecija. Hindi man magandang huling punta niya roon ay handa naman siyang palitan yon ng bago at magagandang alaala. Lalo pat kasama na nila ngayon ang anak nilang si Vince Raji. Mula sa terasa, tanaw na tanaw nilang kanilang anak na naglalaro sa baba. Nakabantay ang isang kasambahay sa bata. Viraj, magpapatayo ka rin ba ng bahay mo rito? Tanong niya rito.
Hindi kalayuan sa lumang bahay ng pamilya nito ay nakatayo ang mansyon ng kuya nito at ang mga pinsan. Gusto mo ba? Yung kumpanya mo sa nasa Italy, hindi ka pwedeng manatili dito ng matagal, Viraj. Pero nandito kayo ni Vince. Ayoko ng long distance relationship, love. Umiiling na sabi nito. Hinawakan nitong kamay niya at hinalikan. Sus! Natatawa niyang turan. Oo na, pwede naman kami sumama sa'yo ng anak mo sa Italy. Pero gusto ko pa rin na may bahay tayo rito. Napangiti ito. Marahan pa siya nitong hinapit sa baywang. Akala niya yayakapin siya nito, ngunit mabilis na siniil siya nito ng halik sa labi. Viraj, What is it, love? masuyo nitong hinaplos ang pisngi niya. Te amo, Viraj. Kusa namang pumulupot ang mga braso niya sa leeg nito. Lumapad ang ngiti nito. Adriana, salamat sa pangalawang pagkakataon, sa pagpapahintulot na maging bahagi muli ng buhay mo, at sa pagbibigay sa akin ng pinakamahalagang regalo, si Vince Raji. I owe you everything. I love you too with all my heart. Nangingilid na agad ang mga luha niya nang lumuhod ito sa harapan niya. Mula sa bulsa ng pantalon nito ay inilabas ang isang makinang na singsing. Viraj, I will take this chance to ask for your hand. Love, will you let me change your last name? tanong nito. Namumula na rin ang mga mata. Yes, Viraj. Handa ulit akong magpabola sa'yo. Pabiro niyang sagot. Bagamat mula iyon sa puso niya, isinuot na nito sa kanya ang singsing. Nang tumayo ito, ilan sandali pa siyang tinitigan bago siya nito hinalikan. Buong puso naman siyang tumugon kahit tumutulo pareho ang mga luha nila. Nang makarinig sila ng sunod-sunod na palakpakan, ay napahiwalay sila sa isa't isa. Namilog naman ang mga mata niya dahil ang pamilya ni Viraj ang nasa baba. Mommy, Daddy, congrats po! Sigaw ng anak nila. Buhat-buhat ito ng dadavo nito. Napayakap na lang siya kay Viraj at pasimple niyang tinignan ang singsing niya na alam niyang hindi biro ang presyo. Hindi siya magsisisi na tinanggap niya ulit sa buhay niya ang lalaking mahal niya. Hindi nga nagtagal, ikinasal din sila ni Viraj. At mula roon ay sinimulan nila ang bagong kabanata ng kanilang buhay bilang mag-asawa, kasamang kanilang anak at magiging anak pa. Sa buhay natin, bahagi na masaktan. Pero piliin mo pa ring bumangon at huwag hayaang lamunin ka ng sakit at ng nakaraan. Ang pagbibigay naman ng second chance ay para lang sa taong tunay na deserving. Yung handang patunayan na hindi niya sasayangin ang pagkakataon at kaya niyang ayusin ang mga pagkukulang niya. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!